Popong, at ito na nga yung panahon na kung saan tinira at pinalubog talaga ng Argentina itong barko ng China, na ang tanong naman ngayon Eka lang mga utol, bago natin pagpatuloy yung report ni Teacher Popong, panoorin mismo natin yung isa sa mga pangyayari kung saan pumasok yung illegal fishing boat ng China sa teritoryo ng Argentina. So kung anong ginawa nila, ito yung video. Huangshan 801, Huangshan 801. Este es un buque de la Prefectura Naval Argentina. Detenga sus máquinas, detenga sus máquinas. Huangshan 801, Huangshan 801. Stop and shine, sir. Stop and shine. We prepare to open fire on you. We prepare to open fire on you. Over. Señal auditiva. Señal luminosa. Preparado para abrir fuego. Un cuarto de la hora. Fuego libre. Fuego libre. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Nakita nyo sa ating intro mga utol kung paano pinaputukan ng Argentina Coast Guard ang mga Chinese illegal fishing vessel na pumasok sa kanilang teritoryo. Dapat ba ganun ang gawin natin dito sa atin sa West Philippine Sea mga utol? Bakit nga ba nila ito pinalubog? Syempre itong mga Chekwa na to pasok ng pasok sa ibang teritoryo, no? Parang wala nang pinipili. Anyway, ito yung mula kay Ask Teacher Popong. Subscribe nyo yan. Like nyo na rin yung video mga utol. Alamin na natin ito. Para pala sa mga hindi nakakaalam. At kung isa-search mo kasi ang mga katagang West Philippine Sea sa internet ngayon, ay huwag kayo magugulat dahil ang karamihan sa mga bagong balitang matatagpuan mo sa internet patungkol doon sa patuloy na pagpasok ng mga barko ng China doon sa West Philippine Sea natin. Well, tulad na nga nitong ginawa ng ilang barko ng China na walang takot na pumunta doon sa Ayungin Shoal noong isang araw. Pero alam niyo ba ang medyo weird dito? Well, nabalitaan niyo ba yung panawagan ng presidente ng China na si Xi Jinping na nanawagan siya na itigil na raw ng Ukraine at Russia ang mga away nito at magkaisa na lang daw para sa kapayapaan. Pero sa tingin nyo ba paniniwalaan ng Ukraine at Russia itong sinabi ni Xi Jinping patungkol dito sa peace plan na plano ng China? At sabihin man natin na gustong makipagkita ng presidente ng Ukraine na si Zelensky dito kay Xi Jinping, ay hindi naman ibig sabihin nito na paniniwalaan agad ng Ukraine itong peace plan na plano ni Xi Jinping. At alam niyo ba sa kung bakit? Well, dahil kung nasa puso at seryoso talaga itong si Xi Jinping patungkol dito sa peace plan o pangkapayapaang plano nila para sa Ukraine at sa Russia, bakit dito pa lang sa karagatan ng South China Sea/West Philippine Sea bakit hindi agad niya ito masolusyonan? Na remember mga kapopong na yung ang desisyon ng International Court noong 2016 patungkol sa pagkapanalo ng Pilipinas sa mga isla natin sa West Philippine Sea, hindi na agad sinunod ng China itong pagkapanalo natin. Na alam naman natin na kung sinunod lang ng China itong desisyon ng International Court, ay ang resulta naman nito totoong isang pangkapayapaan doon sa West Philippine Sea natin. Pero yun nga lang na kung ito ngang desisyon ng International Court hindi masunod ng China, ay what more pa kaya itong gagawin nilang peace plan para sa Russia at sa Ukraine? So sabihin man natin na medyo friend o kaibigan ni Vladimir Putin itong si Xi Jinping, pero ang katotohanan kasi still kahit itong si Vladimir Putin ay hindi talaga sigurado sa totoong plano ng China sa kung bakit tumutulong ito sa Ukraine at Russia ngayon. At remember mga kapopong ang grupo ng komunista ng China ay grabe ang mga hidden agenda upang makontrol nila ang iba't ibang bansang target nila. Yan nga mga utol, no? Sa totoo lang, kung napanood nyo yung may nilabas akong reaction video tungkol din sa speech nila sa Munich Security Conference na ginanap nito lamang kamakailan. No, na sinabi nila doon na dapat galangin ng kahit sinong bansa ang teritoryo at soberenya ng kahit anong bansa. Sila nga hindi nila, ano ba yan? Ano sila no? Parang ang dating nagbabalat kayo. Ngayon eto naman nag-speech si President Xi Jinping na gusto niya nga yung peaceful agreement na sa within Ukraine and Russia. Pero sila,
Nanggigiit sila ng teritoryo na may teritoryo. And take note, hindi lang nito lang yan nila ginagawa. As early as 1940s, simula pagkatapos ng World War II, ginagawa na nila yung pangaangkin ng teritoryo, yung tinatawag na creeping expansion. Una nila sinakop ay yung Paracel Island na pag-aari ng Vietnam. Kaya hanggang ngayon ay may dispute sila sa Vietnam. Ngayon naman gusto nilang sikilin ng Taiwan, tapos yung ginagawa nila sa atin sa Pilipinas. So yung sinasabi nila sa mundo ay kabaliktaran ng ginagawa nila sa tunay. Anong masasabi nyo dyan sa mga sinasabi nito? Ayoko nang maniwala dito sa mga Tsekwala to eh. Sa totoo lang. Parang sila yung nagpapagulo dito sa Southeast Asian eh, no? Anong gusto nila? Gusto nila sila yung maging makapangyarihang bansa sa buong mundo, di ba? Alam naman natin yun. Ngunit, mali yung taktikang ginagawa. Sobrang mali. Well, anyway, eto pa. Balikan na natin to. Tuloy na natin. Hidden agenda upang makontrol nila ang iba't ibang bansang target nila. Well, ang isang halimbawa na nga nito ay walang iba kundi itong pagpapahiram nila ng pera o pagpapautang ng China ng pera sa iba't ibang bansa. Which is tulad na nga ng nangyari sa mga bansa sa Afrika na dahil sa laki ng utang nila sa China hindi na natin alam kung mababayaran pa ito ng Afrika dahil mayroon kasing malaking economic problem na kinakaharap ngayon ang mga bansa sa Afrika. Yes mga kapopong, at ito na nga yung tinatawag na debt trap na tinatawag o isang patibong ng China gamit ang kanilang pagpapautang. Well, kaya nga sabi ng maraming mga eksperto ngayon na kung mayroon talagang pagkakataon huwag na lang humiram ang Pilipinas ng kung ano-anong aid o pera sa China dahil alam niyo naman ang posibleng mangyari sa Pilipinas kung mahulog rin ang ating bansa sa debt trap ng China. Anyway, dumako naman tayo dito sa medyo good news na ginawa ng ibang bansa sa mga barko ng China na walang permisong pumasok sa kanilang lugar. Well, paniguradong ang ilan sa inyo nabalitaan na rin itong ginawa ng Coast Guard ng Argentina sa isa sa mga barko ng China na panghuli ng isda na illegally na pumasok sa karagatan ng Argentina noon. Yes mga kapopong, at ito na nga yung panahon na kung saan tinira at pinalubog talaga ng Argentina itong barko ng China na ang tanong naman ngayon Eka lang mga utol. Bago natin pagpatuloy yung report ni Teacher Popong, panoorin mismo natin yung isa sa mga pangyayari kung saan pumasok yung illegal fishing boat ng China sa teritoryo ng Argentina. So kung anong ginawa nila, ito yung video. Wangshan 801, Wangshan 801. Este es un buque de la Prefectura Naval Argentina. Detenga sus máquinas, detenga sus máquinas. Wangshan 801, Wangshan 801. Stop and shine, sir. Stop and shine. We prepare to open fire on you. We prepare to open fire on you. Over. Señal auditiva. Señal luminosa. Preparado para abrir fuego. Un cuarto de la hora. Fuego libre. Fuego libre. ¡Alto fuego! Wangshan 801, Wangshan 801. This is Argentine Coast Guard calling you. Over. We prepare to open fire on you. You are responsibility for your ship and your crew. ¡Fuego libre! ¡Fuego libre! So ayan, winarningan naman nila mga utol, tas pinaputok at hindi lamang yan yung pangyayari na to. May isang pangyayari nga na pinalubog nila yung isang barko ng na Chinese vessel. Okay mga utol, so anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, ituloy na natin to. Bakit nga ba pinalubog ng Argentina ang fishing boat ng China na ito? Hindi ba nila pwedeng hulihin na lang at kumpiskahin na lang itong barko ng China na illegaling pumasok sa Argentina? Actually, good suggestion yan pero ganito kasi ang tunay na nangyari noon. Well, noong kasing madetect o malaman kasi ng Coast Guard ng Argentina na mayroong nakapasok na isang Chinese fishing trawler ang walang pahintulot na pumasok sa kanilang territory, ay dito ay
nagpadala ang Coast Guard ng mga tauhan nila upang kumpirmahin nga itong report na natanggap nila. Which is noong nakita nga nila yung fishing vessel ng China ay actually nagradyo nagpadala naman sila ng mensahe sa barko ng China upang tumigil ito sa pagtakas na ginagawa nito. Yes mga kapopong, bigla ngang tumakas yung barko ng China. So balit alam niyo ba yung ginawa noong Chinese fishing boat? Well, huwag kayong magugulat ha, dahil instead na tumigil, dahil huling-huli na nga sila sa akto na nagkakandak nga sila ng illegal fishing doon sa EEZ ng Argentina o doon sa teritoryo ng Argentina, ay actually ang ginawa pa nitong barko ng China pinangkapang bungguin mismo yung barko ng Coast Guard ng Argentina. Yung mga pala no? Kaya naman pala si pinalubog no? Lalabanan pa nila, mali na nga sila. Kung napapansin ninyo, parang gawain talaga nitong mga Chekwa na to, yung pumasok sa teritoryo na may teritoryo. At eto pa, ang matindi nito mga utol, diba? Kung napanood yung isang video ko na nilabas, yung mga Pinoy na mangingisda, hindi lang naman yun yung pangyayari. Sa Ayungin Shoal, dyan sa Spratly Island, sa West Philippine Sea, sa Pag-asa, tinataboy nila yung mga mangingisda natin sa mismong teritoryo natin. Na sa halip na dapat tayo yung gumagawa nun mga utol. Bakit? Diba? Napanood nyo rin yung tinaboy ng Philippine Coast Guard yung mga militia vessels nila, diba? Parang ano sa palagay nyo ang dapat gawin natin? At mali rin ako ng sinabi na maglagay kahit isang base. Palagay ko at least mga 3 o 4 na base militar ang ilagay sa mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea, no? Yung base militar ng US na dahil sa EDCA. Ano sa palagay nyo? Okay yun sa akin, no? Kayo, sa inyo mga utol, pa-comment ang inyong opinion at saloobin. Tuloy na natin to. Yes mga kapopong, balak rin ata palubugin ng China yung Coast Guard ng Argentina. Well, dahil nga dito at dahil naging agresibo na rin ang aksyon nitong China, ay syempre no choice na itong Argentinian Coast Guard upang tirahin na lang yung barko ng China para mapalubog ito. Pero no worries mga kapopong ha, dahil sabihin man nating totally na lumubog nga itong fishing vessel ng China, ay actually iniligtas pa rin ng Coast Guard ng Argentina ang lahat ng mga Chinese fisherman doon sa barko. Yes mga kapopong, lahat nga noong Chinese ligtas doon sa Argentina. Well, dahil nga dito ay nalaman at naramdaman ng China na hindi nila pwedeng bulihin ang Argentina dahil palaban talaga itong bansa na ito tulad rin ng bansang Indonesia. Well, ang medyo good news at learning naman ng Pilipinas na matututunan natin dito sa nangyari na ito ay actually kung gagamitan o papakitaan pala natin ng tapang itong mga Chinese na ito ay totoong takot rin pala talaga sila. Well, alam nyo naman siguro na nasa maximum tolerance o ini-implement pa rin ng ating Coast Guard at Navy itong maximum tolerance nila sa kung bakit hindi sila gumagamit ng puwersa doon sa mga Chinese sa West Philippine Sea. Subalit yun nga lang na kung palaging ganito na lamang ang gagawin ng Pilipinas at kung walang kamay na bakal na gagamitin sa mga bullying Chinese na ito, ay totoong posible kayang ilang dekada pa ring pagtiis ang ramdamin ng Pilipinas? Most especially dahil dito sa mga bullying Chinese na ito? Well, kayo mga kapapong, para sa inyo, ano ang dapat gawin ng ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy para mapaalis yung mga Chinese doon sa teritoryo natin sa West Philippine Sea? Well, napakaganda nung tanong mga utol. Pero yun nga, ang mandato ng ating Pangulo ay maximum, sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy ay maximum tolerance. Okay? Pero kapag kasi pinababayaan umaabuso mga utol, 'di ba? Para sa akin abuso na Ano ba? It's time na ba na gamitan natin ng puwersa o pakitaan natin ang totoong tapang ng Pinoy para magsitigil yung mga yan? Ano sa palagay ninyo? Anong dapat gawin ng ating gobyerno? Paki-comment mga utol, hanggang dun lang muna. Huwag niyo kakalimutan i-like yung video at mag-comment. Maraming salamat kay Ask Teacher Popong. Maraming salamat din sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat mga utol. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyong lahat.